Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay nasa aralin 9 na po tayo sa ating subject sa Aqidah. At ngayon ay dadako na po tayo ngayon sa paniniwala sa kanyang mga sugo. Okay? So ang tunay na paniniwala na ang Allah ay nagpadala sa lahat ng pamayanan ng sugo na nagmula sa kanila upang hikayatin sila na sumamba lamang sa nag-iisang Allah o nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag magtambal sa Kanya. Sa bawat nasyon, sa bawat pamayanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapadala ng sugo. At ang kauna-unahang sugo na ipinadala ng Allah ay si Propeta Noah. Kasi nagsimula po ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan sa panahon po ni Propeta Noah. Yan. So, may mga ribulto sa panahon ni Propeta Noah na ginawan lang para maalala. Ipinagutos, ipinayo ni Iblis, ng demonyo, na maggawa ng mga tao noon ng ribulto ang mga taong ito. Kasi ang demonyo, mga kapatid, gagawin niya lahat. Makasama ka lang niya sa impyerno. Kaya sa simula, hindi po sinasamba ang ribulto. Para maalala lang, kagaya nila Rizal, Lapu-Lapu. Pero pagkalaunan na, ay pag hindi na po makilala ng mga tao kung sino po yung ribulto na yan, darating yung demonyo na to at magkakataong tao at sasabihin niya, alam niyo ba kung sino mga yan? Sabihin ng mga tao, sino? Sasabihin niya, sinamba ng mga ninuno niyo yan. Ganun talaga mayayari. Ngayon, may bago na namang, santo. Tapos, si Rizal, sinasamba na rin. So, kalaunan ay sinasamba. Kaya nga pag pinakamatinding pinarurusahan sa kabilang buhay ay ang mga tao na gumagawa ng ribulto. Kasi dahil sa kanya, sinamba ang ribulto. Kung hindi siya gumawa, ay hindi naman masasamba ang ribulto na yan o imahe na yan. So, uutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay na bigyan niya ng kaluluwa yan. Saan mo ilalabas ang kaluluwa mo? Iisa lang ang buhay mo tapos ibibigay mo sa kanya? Subhanallah, hindi natin magagawa yung kahit dito sa mundo. Hindi mo magagawa yun, nabigyan mo ng kaluluwa yung ginawa mo. Kung nakagawa ka ng libu-libong ribulto na nabinta mo, subhanallah, libu-libong ribulto ang bibigyan mo ng buhay na mula sa kukunin mong buhay mo at ilalabas mo at ibibigay mo sa kanila. Nakakatakot, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. So, ang mga sugo, ayon sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang dami nila kasi magkaiba po ang Rasul at ang Nabi. Ang Nabi po ay lahat po ng may revelasyon. Pero hindi po lahat ng Nabi o Propeta ay mayroong kapahayagan. Okay? Hindi po lahat ng Nabi ay mayroong kapahayagan. At hindi po lahat ng Nabi ay inutusan na magdakwa sa buong, hindi lang po sa kanyang kinasasakupan. Yan. So, ang dami po ng Nabi o Propeta na banggit sa hadith na hindi naman ganun kalakas ay 315 ang dami ng Rasul o sugo, at ang dami naman ng Propeta ay 124,000. Yun po ang aking pagkakaalam sa hadith na nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. 124,000 ang Propeta at 315 ang dami ng Propeta. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Katotohanan, kami ay nagpadala ng sugo sa bawat pamayanan upang sambahin lamang ang Allah at iwasan ang tagut, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang dahilan kung bakit nagpadala ang Allah ng mga propeta upang ituro sa mga tao na huwag kayong sumamba dyan, upang ipaiwas sa mga tao ang pagsamba sa mga ribulto at mga imahe. Lahat sila ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat sila ay iisa ang kanilang aral. Ang iutos sa mga tao na sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kanilang utos. Bawat pamayanan, ang sinasabi nila, sambahin lamang ang Allah. Mula kay Adan, hanggat sa kahuli-huli ang propeta at sugo ng Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iisa ang turo. Ang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng mga sugo ay makatotohanan at nagatid sa kanila mga pamayanan ng mensahe na ipinadala sa kanila ng Allah.
Nagpadala ang Allah ng maraming mga sugo kung saan ang bilang nila ay tanging siya lamang nakakaalam. Yung nabanggit natin sa hadith kanina, yun po ang bilang nila pero hindi po malakas yung dalil. Dahil mayroon pa po mga propeta na hindi pa po naikwento sa atin. At ang nabanggit po sa Quran ay 25 lamang. Pero mayroon sa kanila dyan na malawak ang kwento, mahaba ang kwento, mayroon dyan maiksi lang ang kwento, mayroon dyan propeta sa Quran na maiksi lang po ang kwento, at mayroon dyan na wala talagang kwento. Binanggit ang kanyang pangalan sa Quran, pero wala siyang kwento. Yan. At hindi lahat ng propeta na binanggit sa Quran ay sugo. Hindi lahat ng propeta na binanggit sa Quran ay sugo. O inutusan na ipahayag ang aral sa kanyang sa mga tao sa panahon niya. Ang habag ng Allah at ang kanyang kaalaman ay nangangailangan ng pagpapadala ng mga sugo sa sangkatauhan upang sambahin lamang siya. Hindi niya itinalaga ang kanilang mga nilikha na walang pangyayarihan. Sa mga katwid, ang naniniwala sa Allah ay kinakailangan maniwala sa kanyang mga sugo. Iniwaksi ng Allah ang naniniwala sa kanya, subalit hindi naman naniwala sa kanyang sugo. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ay yufarriqu bayna Allahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan wa a'tadna lil kafirin 'adaban muhina. Ang sabi ng Allah, katotohanan, yung mga hindi naniwala sa Allah at sa kanyang mga sugo at naghahangad na gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng Allah at kanyang mga sugo, ang maniwala sa Allah at hindi paniwalaan ng mga sugo, ibig sabihin pinaghihiwalay niya, ayaw niyang paniwalaan ng mga sugo. Sabi niya, okay na po naman mayroong Diyos, pero hindi po ako naniniwala sa sugo. Ay, kafir po yan. Kasi kabilang po sa paniniwala natin, na paniwalaan natin ng mga sugo, kasi sila po ang ipinadala ng Allah upang ipaliwanag ang katotohanan, upang ituwid ang paniniwala ng mga tao, upang ituwid ang pagsamba nila sa mga ribulto, at utusan sila na sambahin lamang ang Allah. Na nagsasabing pinaniniwalaan namin ang ilan, subalit hindi namin tinatanggap ang iba. Ganyan ang mga Hudyo. Ang Hudyo, tinatanggap nila ang ibang propeta, pero ang iba hindi nila tinatanggap. At ang ilan na tinanggap lamang nila ay si Musa a.s. Kaya si Jesus ay gusto nilang patayin. At maraming propeta ang pinatay ng mga Hudyo at naghahangad na mag-angkin ng ibang paniniwala sa pagitan nito. Sa katotohanan, sila ay mga hindi mananampalataya. Sila ay hindi Muslim, sila ay kafir. At kami ay naghanda sa kanila ng kahiyahiyang parusa. Nakakahiya, matinding parusa ang nakaabang sa kanila. Ang una at huling sugo, ang mga Muslim ay kinakailangan maniwala sa lahat ng mga propeta at sugo. Kailangan natin paniwalaan na may propeta na ikwento man sa atin o hindi na ikwento ang kanilang pangalan, kailangan natin maniwala na may mga propeta na ipinadala noon. Pero ang huling sugo at propeta lamang ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang sino man na magsabi na siya ay propeta ngayon, kasinungalingan po. Dahil si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo at propeta ng Allah, at ang huling kapahayagan na ibinaba niya ay ang Quran. So wala na pong susunod diyan. Sino man ang magtakwil sa isa sa kanila ay nagtatakwil sa lahat. Ibig sabihin, ang isa sa kanila hindi mo pinaniwalaan, ay automatic lahat sila ay tinakwil mo na rin. Ang mga sugo ay napakarami, ngunit ang unang sugo ay si Noah. Nagsimula ang pag-utos na magpahayag ng katuruan sa mga tao ay si Propeta Noah. At ang huli sa kanila ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamainam sa kanila ay ang Ulul Azm. Ulul Azm. Ito yung dumaan sa matinding pagsubok. Si Propeta Noah, si Propeta Abraham, si Propeta Musa, si Propeta Isa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa limang ito, ang pinakamainam sa kanila ay dalawa. Yung best friend ng Allah. Meron pinakamalapit sa Allah, si Ibrahim at saka si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamalapit naman kay Ibrahim sa Muhammad sallallahu subhanahu wa ta'ala ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan. Ang batas sa sinumang pagsisinungalingan o pinasisinungalingan ng mga sugo at ang iba pa sa kanila ay kafir. Halimbawa, sabi niya maniwala ako kay Noah pero ayaw maniwala kay Ibrahim. Kafir. Labas siya sa Islam. Di mananampalataya dahil pinasisinungalingan nila ang Quran at Sunnah, kasi binanggit sila sa Quran, binanggit sila sa Sunnah. At narapat na sundin ang anumang ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsasagawa sa anumang dala ni Propeta ay wajib. So dapat natin sundin ang anumang ipinagutos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng Quran at sa pamagitan ng hadith. Sabi ng Allah, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ang sabi ng Allah, at anuman ang ibinigay sa inyo ng sugo
Anuman dalang aral sa inyo ng sugo ay kunin ninyo at sundin, at anuman ang ipinagbawal niya sa inyo ay iwasan ninyo. So yan po mga kapatid. So dapat sundin natin ang lahat ng ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam at iwasan ang anumang kanyang pinagbawal. Walang isa man sa mga propeta at sugo ang nagtataglay ng mga banal na katangian. Silang lahat ay mga tao. Itinanggi o itinangi sila ng Allah sa pamagitan ng pagbibigay tungkulin sa kanila bilang mga propeta at sugo, at inalalayan sila sa pagbibigay ng mga himala sa kanila. Wala silang mga kaalaman tungkol sa ghaib o lingid na kaalaman. Ika nga sa mga future, hindi nila alamin maliban lamang sa kung ano yung inahayag sa kanila ng Allah. Wala silang kapangyarihan na magbigay biyaya o magpakasakit sa iba, o di kaya ay kabahagi sa kapangyarihan ng Allah. Wala silang kapangyarihan. Lahat ng kapangyarihan nila, si Jesus, ang himala niya galing sa Allah. Si Muhammad, ang himala niya galing sa Allah. Si Adan, ang himala niya galing sa Allah. Si Propeta Abraham, ang himala niya galing sa Allah. Si Moses, ang himala niya galing sa Allah. Lahat ng propeta mayroon silang himala na ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi galing sa kanila. Lahat sila ay tagapaglingkod. Lahat sila ay alipin. Hindi sila karapat-dapat na sambahin. Hindi sila pwedeng itaas sa antas na purihin natin sila, na sasambahin natin sila. Sila ay tao lamang. Ang pagkakaiba lang natin, sila ay pinili ng Allah bilang mga sugo at propeta. Pero hanggang doon lang po. Kaya sa Islam, hindi po natin sinasamba si Muhammad. Hindi po natin siya dinadakila kagaya ng pagdakila ng mga Kristiyano na umabot sa antas na sinamba nila si Jesus. Ang pagpuri natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hanggat sa pagiging tao, propeta, at sugo lamang ng Allah, at hindi natin pwedeng higitan yon, na kung saan iaakyat natin siya sa antas, nagawan natin siya ng rebulto at sasambahin natin siya. Kasi yun po ay pagtatambal. Ngayong patay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi na pwedeng puntahan ang kanyang libingan at doon ka manalangin at humingi ka ng tulong sa kanya. Patay na po siya. Ang tanging makakatulong lamang sa atin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa panampalatayang Islam, napakaraming propeta ang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum lam naqsushum alayk, sabi ng Allah, at mayroon pa sa kanila na hindi pa namin na ikukwento sa inyo. Sa Quran, 25 lang ang nabanggit. Hindi lahat may kwento. At hindi lahat ay sugo, lahat sila ay propeta, pero hindi lahat ay sugo. So, ang pagkakaiba ng sugo at propeta o pagkakaiba ng rasul at ang nabi, ang rasul ay may kapahayagan at ang nabi ay walang kapahayagan. Lahat naman sila parehong may revelasyon. At ang rasul o ang sugo ay inutusan. Inutusan siya ng utos na aral sa lahat ng nasasakupan niya. Okay? At sa hindi pa niya nasasakupan. Samantala, ang propeta ay doon lang siya nakafocus sa nasasakupan lamang niya. Yan. So, ilan lamang ito sa pagkakaiba nitong dalawang ito, ang sugo at ang propeta. Kaya obligado po na paniwalaan natin sila, nakita man natin sila o hindi. At ang kauna-unahang sugo na pinadala ng Allah ay si Propeta Noah. Kasi sa pagitan po ni Adam alayhis salam o si Adan hanggat kay Propeta Noah, wala pong shirk, wala pong pagtatambal. Lahat po sila ay nasa tauhid. Lahat sila ay sumasamba sa Allah. Nagsimula lamang ang pagsamba maliban sa Allah sa pagiging propeta na po ni Noah alayhis salam, kasi ginawa na po ng rebulto ang mga tao at matutuwid na mga tao at sinamba na po nila yung mga tao. Kaya doon na po ipinadala ng Allah si Propeta Noah. Ibig sabihin, mula kay Adan hanggat kay Propeta Noah, hindi po nagkaroon ng pagsamba maliban sa Allah. At ang kahuli-hulihang propeta at sugo ng Allah ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang nilalang, at pinakamainam sa lahat ng sugo at propeta ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang natirang kapahayagan lamang ay ang kapahayagan na ibinabasa kanya, at ito po ang Quran. At wala na pong propeta at sugo na susunod pa sa kanya. Kaya ang mga propeta kagaya nila Kibuloy o nila Felix Manalo o sino pang magka-claim na propeta ngayon, yan po ay puro kasinungalingan. Yan, sila po ay mga bulaan mga propeta. Katulad ni Dajjal, bulaang propeta na magsasabi na siya daw ay propeta, hindi po siya propeta. Yan po mga kapatid. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.